Sumbong yan ng mga batang iniligtas ng DSWD mula sa Gentle Hands Incorporated, isang bahay ampunan sa Quezon City na ipinasara noong Mayo dahil sa hinalang paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Ipinakita ng DSWD ang video sa pagdinig ng Senado. Kuha raw yan sa nayo ng kabataan sa Mandaluyong kung saan inilipat ang 85 sa higit 100 mga bata mula Gentle Hands. Ayon sa ilan sa kanila, mismong ang may-ari ng bahay ampunan na si Charity Graf ang nag-utos na parusahan at saktan sila. So sino na ang sinaktan ni Eddie sa inyo? Lahat halos na malalaki. I am sure that the Charity is not aware of this kind of behavior. Kinumpirma ng Gentle Hands na house parent ng mga batang lalaki si Kuya Eddie at minsan na raw nitong napagbuhatan ng kamay ang mga inaalagaan. I know of 1 or 2 incidents, Your Honor, where the boys got into a scuffle and they hurt each other so badly that they were punished by Kuya Eddie. But only as far as probably a spank on the butt. But, Your Honor, all of these allegations I have not heard of. And listening to it now, I would have to confront Kuya Eddie himself and ask him if this is true. Because if this is true, this is not something that can be tolerated. Nagparinig din ng audio ang Gentle Hands mula sa pagbisita nito sa mga bata noong Mayo. Ayon sa mga bata, pinipilit silang idiin ang orphanage. They're trying to make stories so we cannot go back in the Gentle Hands. What stories do you mean? So we They're can. gonna force us to say, is mom hurting you? Yeah, they asked me kayo. yesterday what I want. I said I wanna go home. Even the JJ Home, kids. sweet home. Dahil sa magkakaibang pahayag ng mga bata, tanong ni Senador Risa Ontiveros, alin ang dapat paniwalaan? Sabi ng Commission on Human Rights, kailangang solong makausap ang mga bata, walang staff mula sa Gentle Hands o social workers mula DSWD para malaman ng totoo. Giit ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, hindi gagawin ng mga government social worker na impluwensyahan ng mga bata para magsinungaling. Nanindigan din ang ahensya na tama ang pagpapasara nito sa Gentle Hands. 5 buwan ng araw ang nakalipas, hindi pa nito na itatama ang fire safety and building code violations nito. Without an FSIC, we cannot blindly let a care facility operate because it's a fire trap, technically speaking. Malinaw din daw na ang mga bata hindi maalam sa kultura at wikang Filipino, sanay sa masikip na lugar at hindi marunong ng proper hygiene. Tinalakay sa isang executive session ang iba pang findings ng ahensya. Amor Santos, CNN Philippines.